So ngayong nga pong Sunday, ang tawag po ngayon sa Roman Catholic ay Palm Sunday. Ito po yung araw kung saan po ipinagdiwang ng mga Israel ang pagpasok ng hari ng mga hari. At sila po ay kumilala sa ating Panginoon bilang anak ni David. Kaya po, ito pong mensahe po natin ay may kinalaman po sa mga significant event ng naranasan o pinaranas sa atin ng Panginoon nung bago po siya ipako sa krus. Alam niyo po ba na napaka significant or parang napakahiwaga ng lahat ng kilos ng Panginoon nung siya po ay bago siya mamatay. Alam niyo po sa tao, minsan may tinatawag tayo kapag nararamdaman daw na ikaw ay mamamatay, may mga ano sa English ng tawag doon? Oo, yun, no? Parang nagpapahayag na ikaw ay mawawala na. Doon sa may hilig matakot, minsan pag-amal mo sa buhay, mawawala na, makikita mo daw na yung anino niya, walang ulo, yung mga gano'n, no? Kaya tayo ay naging gimbal dyan. Yung iba naman po kung ano-ano ang sinasabi na siya ay pupunta na sa langit. Pero alam nyo, ang Panginoon, bago po siya mamatay, siya po ay nagpahayag ng mga mensahe sa buhay po natin. Kaya ito po yung pag-aaralan natin, Jesus' significant acts before crucifixion. So una po na pangyayari sa buhay ng Panginoon na siya inaandito ay babasahin po natin sa Mateo chapter 21 verse 3. So verse 1, 2 hanggang verse 1 to 5. Ayan, Matthew 21. So basahin po natin, tignan po natin ang verse. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita niyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisilo. Kalagin ninyo at dalhin dito. Verse 3. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Verse 5, sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba na nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sapagkat ang umagang ito ay ginawa niyo po para magunita po muli namin ang mga kakaibang bagay na mensahe niyo para po sa sangkatauhan. Panginoon, patnubayan niyo po kami, bigyan ng talino, gabay, upang mas maintindihan po namin ang mga salitang aming mapapakinggan. Gabayan niyo po kami at tulungan na ito po ay magawa namin sa aming mga buhay. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po ang unang bagay, katulad ng ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Ang tawag po natin ngayon ay araw po ng palaspasan. Ako po ay nakaranas ng ganitong uri ng gawain ng simbahan. Noong ako po ay maliit, tanda-tanda ko po ay Biyernes pa lang o Sabado, bumibili na po ang nanay ko ng palaspas sa bayan. No? At sabi ko, bakit kaya lagi kami bumibili nito? Wala naman tayo alam sa sinasabi ng Bible. Until naintindihan ko, no, may mananampalataya, ito pala ay pagpapahayag ng pagdiriwang na dumating na ang hari na tagapagligtas. Okay, kaya yung binasa po natin, ang isa pong significant po dito na ginawa ng Panginoon po sa atin ay isipin po natin na ang Panginoon, Jesus,
ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. At alam po natin ang kanyang katayuan kung sino siya. Pero din siya po ay pumunta dito sa daigdig at kikilalanin siya bilang isang guro, bilang isang anak ni David, bilang isang manunubos, bilang isang propeta, depende sa pagkakilala ng tao sa panahon na yon kung sinong Jesus itong dumating na ito. Subalit naintindihan ng marami na ito ay nagmula sa lahi ni David na ipinangako ng lumang tipan. Kaya nung siya ay inutusan niya ang kanyang mga alagad na kumuha ng asno at ito ay kinalagad at iyon ang sinakyan ng Panginoong Yesus papasok doon sa kanyang bayan. So sinalubong siya ng mga tao na may dalang mga dahon, yun doon natin nakuha yun. Kaya yun yung sinasabi nating palaspasan. Ngayon, ang mensahe nito po sa atin, mga kapatid, ay ito yung point number 1 natin. According po sa verse na yan. Pinakita ni Jesus na siya ang kapayapaan. That is the message. Bakit may palaspasan? Tignan niyo po ito. Papaliwanag ko po. Di po ba ang Panginoon ay siya ay makapangyarihan sa lahat? Siya ang Panginoon, hari ng mga hari. Pero bakit hindi siya sumakay sa isang kabayo? Napansin nyo? Dahil ang mga hari, ang sasakyan niya, hindi po asno, kundi isang makisig sa labanan na isang kabayo. Yun ang sasakyan niya. Pero pinakita ni Jesus dito, mga kapatid, na siya ay isang hari na magbibigay ng kapayapaan sa atin. Alam niyo kung bakit? Bakit gano'n, Pastor? Kasi ang asno, pinaka-ano po yan, parang hindi po siya, symbolic po yan ng isa pong pagbibigay ng kapayapaan. Bakit? Ang mga asno ay hindi po ginagamit sa labanan. Nakakita kayo sa TV na yung mga unang panahon, ang mga digmaan, di ba? Nakakita kayo na may dalay asno, sumusugod sa labanan. Parang kengko yan dating. Ang mga gamit nila ay mga kabayo. Pero si Jesus sumakay sa isang asno. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, si Jesus ang hari, pero ang dala-dala niya sa sangkatauhan ay hindi po digmaan, hindi po kaharian na literal, hindi po para kilalanin siya bilang isang hari, kundi naparito siya para magbigay ng kapayapaan sa lahat ng tao. So ang mensahe nito, una sa significant ng Panginoon bago siya ipako, ipinakita niya na siya ang kapayapaan ng sangkatauhan. He is the Prince of Peace. Personally, ang message po nito sa atin sa panahon na ito, tandaan mo, kung si Jesus ang nasa buhay mo, siya ang nagsisilbing kapayapaan para sa iyo. Maaring magulo ang paligid mo, maaring marami kang mga problema, maaring marami kang mga sitwasyon na parang hindi mo kayang makontrol. Marami kang iniisip sa kasalukuyan na nagbibigay ng kaguluhan, stress, depression. Pero when you think about this verse, kaya napunta pala si Jesus dito para bigyan tayo ng kapayapaan. Now, what is the message? Sa panahon na magulo ang buhay mo, gusto kong sabihin, walang iba magbibigay ng kapayapaan sa buhay mo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He is our peace. Amen? Kaya nga sa asno siya sumakay parang gusto niya ipakita sa mga, hindi ako gagawa ng digmaan dito, kundi naparito ako mula sa lahi ni David upang magbigay sa atin ng kapayapaan. Kaya po, kung isasanayin lang po talaga natin na ikaw ay maging peaceful, at taas ang kamay ng may problema ngayon sa pera. Maraming milyonaryo kasi dito sa member. Pag tinanong ko, sino po dito walang problema sa pera? Ayaw magtaasa ng kamay O ibig sabihin, maraming pera. Sino po may problema dito sa relationship? May problema. Sino po may mga sakit at karamdaman po dito? Umisa, isip ka tuloy ng isip, di ba, pag may sakit ka.
No, nung una, yung bilang ko, na-diagnose po siya sa kidney. No? Tapos, nung una, isip pa na naisip. Hindi makatulog. No, alam niyo po, pag ganyan po tayo, yung tayo ay balisa, i-invite mo lagi yung lalaking sumakay sa asno. Kaya niya ginawa yun para bigyan pala tayo ng kapayapaan sa buhay natin. Anong bigat ba ang dinadala natin sa araw na ito? Meron ba mga suliranin na tila hindi mo kayang dalhin? At hindi mo kayang isipin bakit nangyayari ito sa atin? May mga problema ba sa ating pamilya na para bang wala ng solusyon? May mga anak ba tayo na ang layo-layo na sa Panginoon at ikaw hindi tuloy makatulog? Ang anak mo nag-aati, ang anak mo sira ang buhay, ang anak mo kung ano-anong bisyo ang ginagawa. Sa halip na tayo mag-isip, anyayahan na lang natin yung nagbigay ng kapayapaan sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Make Jesus be your peace. So, nung siya po pumunta dito, He became our peacemaker. Hindi po gulo ang dala ng Panginoon. Pero, ito naman po yan. Kaya ngayon, gusto ko po sabihin, samantalahin nyo ang panahon natin ngayon, si Jesus maging kapayapaan natin. Kasi darating ang araw, in the book of Revelation, ang muling pagbalik ng Panginoon, hindi na po siya sasakay sa asno. Nabasa niyo po ba yun? Saan siya sasakay? Sa isang kabayo. Nangangahulugan, hindi na siya magbibigay ng kapayapaan, kundi He will return as a king, as a warrior, as a judge. Kaya huhukuman niya ang lahat ng tao. Kaya kayo, nung dumating ang Panginoong Jesus nung una dito, naging peacemaker po siya, pero sa second coming, ibang usapan na po ito. Kaya napakahalaga na kilalanin mo ang Panginoon bilang kapayapaan ng iyong buhay. Pangalawa po, na significant na nangyari bago siya ipako sa krus. Pilipos chapter 2, verse 7 to 8. Verse muna tayo. Pilipos 2, 7 to 8. Bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Sabihin niyo po, alipin. Isipin niyo po, no? Panginoon ng mga Panginoon, Diyos siya, pero nung siya po ay pumunta sa daigdig, He became a slave. Nang maging tao, siya ay nagpakababa. Sabihin po natin, nagpakababa. At naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. I believe ang naging buhay ni Jesus Christ is not a comfortable life. Hindi siya naparito para maging milyonaryo lang. Hindi siya naparito para sa kanyang sarili, para magpasarap sa buhay. Hindi siya naparito para sabihin sa atin, sumunod kayo sa akin, ako ang hari ng mga hari. Wala kayong magagawa. You have no choice. Ako ang dapat masunod. Hindi po siya gano'n. Nung siya pumunta dito, ang sabi po ng verse, He became a slave, alipin. At ang sabi po ng pangalawang verse, siya ay nagpakababa. Hinubad niya kasi ang kanyang pagka-Diyos. Isipin mo kung ikaw ang Diyos, kukontrolin mo ang lahat ng bagay. Ano man ang gustuhin mo, kaya mong gawin. Ano man ang ayaw mong gawin, kaya niya rin. Kaya niyang gumawa ng iba't ibang nais niya sa buhay ng sangkatauhan, pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi siya po ay nagpakababa. Siya po ay naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Ito po yung pangalawa na significant. Ipinakita niya ang kanyang kababaan. Mga kapatid, personal message ito po sa atin. Sa buhay natin ngayon, kahit ano ang posisyon mo sa buhay, especially yung kapangyarihan na meron tayo, hindi mo dapat gamitin yan para husgahan ang mga tao. Para sabihin nilang, ikaw ang nasa taas, sila ang nasa baba. Can you imagine si Jesus Christ? Siya ay Diyos, pero mas pinili niya na maging alipin. Alam naman po natin ang kalagayan po ng isang hari. Dapat kinikilala,
tinataas, ginagalang, nirerespeto, sinusunod, ano man at sabihin niya. Pero siya po ay naandito, this the great significant na nakita ko po. Si Jesus na siya'y naparito, bagamat siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, siya ay Diyos. Ang sabi ng verse, hinubad niya, tinanggal. Balikan mo yung verse. Sabi, hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao. At ang sabi, namuhay na isang alipin. Bakit niya ginawa yun? Para sa atin. Amen? Tayo po mga Christian, na mas maintindihan din po sana natin, when we serve God, we serve people. Amen? Kasi, ang kababaan, ano po yan, pamantayan po yan ng totoong pagsunod sa Diyos. Wala po ako nakitang masunuri ng mga anak na hindi po sila humble. Tandaan niyo po yun. Bakit may anak ang hindi masunurin? Wala kasing kababaan. Kasi ang pagsunod, tanda po yan ng kababaan ng puso. Amen? Tingnan niyo po, subukan kahit sa mga personal na anak po natin, pag ang anak mo ayaw sumunod sa utos, ano umiiral dyan? Pride. Ayaw sumunod di walang humility yan. Amen? Masyadong may pinagmamalaki siguro. Pero si Jesus, hindi siya nagmalaki. Sa halip, siya po ay naging masunurin. Okay? Siya po ay naging servant para po sa ating lahat. Kaya mensahe po nito sa atin, mga kapatid, dito pong pangalawa, lalo ngayong linggong ito sa ating pagbubulay. Baka naman tayo ay malaki na ang kita, malakas na ang negosyo, kumikita tayo ng limpak-limpak na pananalapi. Baka pinagmamalaki na rin natin ang bagay na asensado na tayo, komportable sa buhay, nabibili ang mga bagay na gusto natin. Pero lagi mo tatandaan, you stay humble. Amen? O taas ang kamay na magiging milyonaryo dito. Alam mo, someday, pag ikaw milyonaryo na, huwag kang magiging mayabang. Si Jesus Christ nga, may-ari ng lahat ng bagay sa sanlibutan Pero nung siya'y naparito, nagpakababa po siya. No, hindi niya itinaas ang pagiging Diyos niya. Sa halip, sabi, tinanggal niya muna, hinubad niya, at namuhay na kasama po natin. So, I believe, ang mga Kristiyano, dapat ito ang isa sa katangian na meron po tayo. Dahil ganito ang ipinakita na halimbawa sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Paano mo malalaman na humble ang isang person? Alam mo naman yan. No? The way he thinks, the way he acts, no? Makikita mo yung humility sa kanya. At paano mo din daw malalaman kung isang tao ay mayabang? Ikaw, ano sagot mo? Paano malalaman kung ang isang tao ay mayabang? Walang kababaan. Tanungin mo yung katabi mo, baka alam. Tanungin mo, paano malalaman pag ang isang tao mayabang? Tanungin mo, titigan mo yung katabi mo. Oy, paano malalaman pag mayabang ang isang tao? Paano? Sagutin mo. Paano? Laging tama. Ano pa? Lagi daw tama. Kahit parang mali yun. Pero sa kanya tama. Ano pa? Mahangin daw sabi. Mahangin. Ano? Signal number 3? Ayun, ganon. Bayabas. Oy, ano yun Mabitamina yun. Sabi na isang pastor, dito mo na madidetermine at malalaman ang isang tao kung mayabang. So yung malaman. Mayabang ang isang tao kapag alam na ng lahat ng tao na siya'y mayabang, pero siya, hindi pa niya alam na siya ay mayabang. Okay. Kaya we need to practice humility. Magpakababa tayo. Kaya especially, huwag tayo magiging abusado sa iba. Okay? Kaya pag tayo ay okay na tayo sa buhay, kaya nga pina-okay ka ng Lord para gamitin niya para sa ibang mga tao. Always be humble, mga kapatid. Pag kayo ay mainitin ng ulo, yan, magpapaalala sa iyo si Jesus nga, pinakita yung kababaan. Amen?
Kaya yung mga daily living natin dito sa daily, ina-apply po natin yan. Kayo po ay naabuso, be humble na lang, okay? Dahil mo na nagdadrive, halimbawa, kaya nagkakabarilan, wala po kasi yan eh. Ayaw magbigayan, tama po ba? Kaya po, ang issue po talaga sa atin ngayon ay hindi natin napapractice yung humility, yung kababaan ng puso. Kaya may naghihiwalay, may nag-aaway, may nagkakainitan, wala po kasing humility. Oo, kaya tayo po ay ginawa ng halimbawa ng Panginoon. Sabi, bagamat siya Diyos, siya po ay nagpakababa. Yun ang iisipin po natin lagi. Sumunod na verse, ang pangatlo natin, John chapter 13, verse 12. Okay, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga disipulo. Ito po ay nagpapakita, bagamat siya ay Panginoon at Hari ng mga hari, hindi po niya ipinangalandakan ang kanyang posisyon o ang kanyang kalagayan bilang Diyos, kundi po siya ay namuhay na isang tagapaglingkod. Isipin niyo po yun. Wala sigurong gagawa po noon kahit, halimbawa, presidente. No? Presidente, si ba presidente natin ngayon? Si Bongbong. Isipin mo, Tatay Crispin, pupunta dito, si Bongbong, ang daming background. No, tapos yan, ang daming pulis dyan sa baba. Masabihin ni Bongbong, akita ko dyan sa church, sa Door of Faith. Sir, ano po gagawin nyo? Huhugasan ko lang yung paa ni Tatay Crispin. Naisip niyo yun, parang napaka isang kahangalan sa isang mataas na posisyon na gagawin ng isang bagay na yon. Pero si Jesus Christ, ginawa niya yun. Sino ba itong mga disciple para hugasan ni Jesus ang kanilang mga paa? Mga t-shirt, mangingisda lang yan. Yung iba sa kanila, ordinaryong tao. Parang iisipin mo, magbibigay ako ng ganung bagay at gagawa sa isang parang walang kakwenta-kwentang tao. Pero pinakita ni Jesus ang paghuhugas ng paa ng mga disciple para ipakita sa atin, ito yung pangatlo. Pinakita niya kung paano siya maglingkod. Amen? Ang Panginoon ay sobrang isang mabuting halimbawa ng paglilingkod. Mga kapatid, ang ministry talaga ni Jesus Christ is serving people. Kaya nga, isinantabi niya yung kalagayan niya Kaya mababasa po natin sa aklat ng Mateo, Marcos, Lucas, Juan, umiikot ang buhay ni Jesus Christ in serving people. Nakita niyo po yan, mga kapatid? Basa niyo, nagpadilat siya nagbuhay ng mga katakot-takot na sakit, pinagaling niya. It's all about relationship with other people. Gusto ko po makita po natin din na mga mananampalataya na ipinakita sa atin ito ng Panginoon para yun din ang gawin natin sa panahon na ito. Amen? And that is a true ministry. Yung umaabot sa buhay ng ibang mga tao para ipakita sa ating Panginoon na tayo rin ay handang maglingkod para sa ibang mga tao. It takes a lot of time, it takes a lot of effort, it will takes a lot of minsan di ba, just to serve people. Kaya minsan ang dami mo isasacrifice dahil gusto mo lamang tulungan, paglingkuran ang ibang mga tao. Higit sa lahat, makapag-ministry ka sa kanila upang sila ay makakilala din sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya po, ang panahon na ito, panahon ng paglilingkod natin dapat sa tao. Mga kapatid,
Okay, nandito tayo sa church, we have a ministry, meron tayong music, may usher po tayo, meron po tayong dancing group, may mga children ministry, kalalaki, kababayan. Pero ang totoo niya, lagi po nating iisipin, katulad ni Jesus Christ, kaya siya naparito para paglingkuran ng tao. It's not all about position. Sasabihin ko pa sa inyo, ako sundin nyo, pastor ako ha. Amen. Bagamat ginagawa na marami po sa atin yon bilang pagsunod sa Panginoon, pero hindi ko pwedeng ipagmalaki na ako ang pastor dito. Gawin mo yan, gawin mo to. Wala kang magagawa, ako ang masusunod. Isasantabi ko yon. Bakit? Si Jesus Christ nga hari ng mga hari. Pero ang laman ng isip niya is to serve people. Unity, amen, serving people, yan po ang mga requirements po natin sa panahon na ito. Kaya po mga kapatid, mga leaders, tayong lahat, kailangan po mag-alaga tayo ng mga tao. Ako po ay nag-i-encourage po sa inyo. Because that is the ministry na inatang sa atin ng Panginoon. Kailangan mag-disciple po talaga tayo. Dahil ito po yung mga panahon na mga tao ay nangangailangan po talaga ng Diyos sa buhay po nila. Ang dami mga tao ngayon napahiwalay sa Diyos, pero marami din mga tao nangangailangan at naghahanap ng mga taong maaalalay sa kanila papalapit sa Diyos. Kamusta ka sa parte na yun? Nagpa-participate ka ba sa ganitong klaseng ministry? Amen? Naranasan mo na ba na paglingkuran ng isang tao without any condition? Kasi ako po, ilang taon na rin po kami sa ministry. Nakita po namin, dapat po ang mga naglilingkod sa Panginoon, dapat pinapayaman talaga ng Diyos. Kaya tasang mga kami ng mga leaders dito, huwag kang papayag na wala kang pera. Amen? Huwag kang papayag na hindi ka i-bless ni Lord. Amen? Bakit? Kasi yung blessing na ibibigay ni Lord sa iyo, gagamitin mo yan para sa ibang mga tao. Amen? Our testimony, sabi ko na, Lord, ito grasya lahat ng Panginoon Kasi kung titignan po namin, lahat ng taon na pinamalagi po namin sa ministry, isa lang ang ma-highlight talaga. Hindi yung panahon na ginugol namin, hindi po yung effort, galing namin na ginugol sa ministry. Isa lang ang masasabing kong ma-highlight at the end. Alam niyo kung ano yun? Yung ginawa mong kabutihan at paglilingkod para sa ibang mga tao. Hindi po namin malilimutan yung mga taong ipinadalangin namin, na binigyan namin ng pera, na wala ng balikan, masakit, no? Ilan ang mga tao na po yung pinagbati po namin na mag-asawa, na munti ka na maghiwalay talaga. At itong araw na to, sinabi sa amin, hiwalay na kami, pastor. Wala na kayong magagawa. Pero by the grace of God, nung pinuntahan namin, isipin niyo po, parang bagong kasal, kinabukasan. Yun po ang masasabi ko, sabi ko, Lord, talaga, ang maglingkod sa iyo, it's all about building up other people. Hindi dito, tatandaan niyo po yun. Ito po ginagawa natin sa loob, ano lang po yan, part of worship service. Pero ang totoong ministry na pinakita ni Lord, serving other people. Amen. Tanong, ngayong umaga, may tao ka na bang pinaglingkuran? In many ways. Okay? Yung iba sa atin, hindi naman talaga magaling sa Bible, pero ramdam ng kapwa niya yung pagtulong niya, yung kalinga niya, yung malasakit niya. Kaya po ang church tumatayo sa ganong klaseng ministry. Kaya makikita nyo po yung core values natin. Basahin nyo po. Dapat papansinin nyo po yan. Yan po yung pinaka-utak natin sa pag-abot sa mga tao para sa ministry. So mula po ngayon, mga kapatid, serve someone in a very simple way. Hindi naman kailangan malaki. Hindi naman lagi pera. Ang daming mga pamamaraan para makatulong ka sa kapwa. Ang daming pamamaraan para mabahagi mo ang Panginoon para sa iba. Amen? At yan ay pwede magsimula para sa atin, lahat na nandito ngayon.
So umabot tayo, manalangin tayo na mga taong pwede natin mapaglingkuran. Especially we as a leader, hindi lamang tayo kilos ng kilos dito sa church, but umaabot talaga tayo sa buhay ng ibang mga tao, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Panghuli, mga kapatid, Lucas 22 verse 42, Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang salong ito, ang paghihirap na ito, gayon man, huwag na ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ito po yung panalangin niya, bahagi ng panalangin ni Jesus na siya po ay nasa hardin ng Getsemani. Yung po ay panahon na rin at oras na para dakpin ang Panginoong Jesucristo, pahirapan, iharap kay Poncio Pilato at dalhin sa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang pananalangin, matapos ang kanyang panalangin, ay dumating na po yung mga dadakip sa kanya. At nagalit yung isang disciple, so bumunot po siya ng tabak. At sa loob ng kanyang disciple, matapang po yan dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. So tinapyas yung sundalo na dadakip kay Jesus, natapyas yung teenga. Sinaway siya at nirebuke siya ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Yung nabubuhay daw sa tabak ay mamamatay sa tabak. So dinampot ni Jesus Christ yung teenga at binalik. Nagulat yung sundalo, paghawak niya sa teenga, bumalik yung kanyang teenga, wala nang sugat. Ano pinakikita po sa atin dito, mga kapatid? Ito po yung panahon kung saan very stressful ang nararamdaman ni Jesus Christ sa kanyang prayer. Kasi alam niya na malapit na siyang dumating sa pinaka-pinale ng kanyang pong buhay. Isipin niyo po to, sabi niya doon sa tumapyas, sa tainga ng sundalo, parang gusto sabihin, hindi mo dapat ginawa yon. Kasi sabi niya, alam mo ba na pwede akong dumalangin, humingi sa Ama sa Langit at padala niya ako ng 1 batalyon, 12 batalyon na anghel para ako ay iligtas sa madadanasan kong mga sakit at pagdurusa. 12 legions of angel na pwedeng sumaklolo kay Jesus. Pero sabi niya dito sa verse, kung maaari ilayo mo sa akin ang salong ito, gayon man huwag ang gusto ko, kundi ang kalooban mo para sa aking buhay. Alam niyo mga kapatid, yung 12 na pag-aralan ko po, yung 1 legion of angel, ang katumbas pala niyan ay 6,000 na angels. Imagine niyo po yun. Na pwedeng magligtas sa kanya. Sabi ni Jesus, pwede siyang humingi sa Ama ng 12 legions of angels. So, ang ratio po nun, pag kinumpute mo, yung 1 legion, 6,000, 6,000 anghel. Ang 1 legion, 1 batalyon. So, i-multiply mo yung 6 sa 12, ilan yun? 72,000 ang mag-save sa kanya para hindi na siya mamatay sa krus. Pero sabi niya, Lord, hindi yung gusto ko, kundi yung kagustuhan mo sa buhay ko. Alam niyo po mga kapatid, ito yung pang-apat na mensahe sa atin. Ipinakita niya kung paano siya sumunod. Alam niyo po mga kapatid, siguro yung pagliligtas, kung ginawa niya yon, for sure, wala tayong kaligtasan ngayon. Amen? Walang magpapatawad sa atin. Walang dugo ni Jesus, sabi ng Bible, walang kapatawaran. So, hindi mamamatay si Jesus Christ sa krus. Therefore, there is no salvation. Kung niligtas po siya ng 12 legions of angel. Pero sabi ni Lord, awat, wag mo po gagawin. Kundi ang kalooban mo ang masunod. Hindi po yung gusto ko. Pero sa damdamin ni Jesus Christ, alam niyo mga kapatid, nalulungkot siya, nasasaktan siya, natatakot siya marahil. Kasi nasaan yung takot siya. At yung damdamin niya, napakahirap. Pero tiniis niya ang lahat para sa kaligtasan ng lahat
ng tao. Mga kapatid, application sa buhay natin. Mas magandang sumunod sa Diyos. Ang mahalaga po, hindi natin nako-compromise yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Maaaring may nag-o-offer sa'yo ng isang negosyo na instant money. Hoy, sumama ka lang sa akin. 10,000 a day ang ibibigay ko sa'yo. Eh yung pala, kung ano-anong kabalbalan ang gagawin nyo. Yun nga lang, malaki ang kita. Pero because you are a Christian, hindi mo gagawin yun. Kasi alam mong hindi yung kalooban ng Diyos. Tuturuan ka manggoyo ng ibang tao, mandaya ng ibang tao, manloko ng ibang mga tao, dahil lamang sa salapi, hindi mo kailangan gawin. Kasi sabi ng Panginoon, Lord, naaatat ako sa pera, pero Lord, alam kong hindi yung kalooban nito. Tayo minsan, natutokso tayo sa ibang mga bagay, no? Minsan, nagkakaroon ng yung iba, na-fall sa temptation, sa relationship, na out of control ang kanyang damdamin. Ang hirap. Kaya kung alam mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, hindi mo talaga gagawin. May mga bisyo ka, alam mo na hindi ang kalooban ng Diyos. So dahil gusto ko lumakad at sumunod ng totoo sa Diyos, isusuko lahat ang mga bagay na hindi niya nais sa aking buhay. Alam niyo, si Jesus Christ, kung masusunod lamang ang kanyang sarili para ma-comfort po siya, papayagan niya na ang Ama sa langit ay padalaan ang 72,000 na angel para i-save siya. Pero sabi ni God, Lord, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Sometimes, ang daming i-offer sa iyo ng dating para maging komportable ang buhay mo. Tama ba yun? But, kung i-compromise ito, ang relationship mo kay God, kailangan tanggihan mo yan. Dahil ang mas mahalaga sa iyo, sa buhay mo bilang isang Kristiyano, ay kung paano buong puso nasusunod ka sa ating Panginoon. Nung ako po ay nagnais na mag-abroad, alam kong hindi ito gusto ng Lord. Gusto ko lamang. Buti na lang po, mahal po ako ng Panginoon. Hindi po ako natuloy mag-abroad para magtrabaho dahil hindi talaga gusto ng Lord eh. Kaya mula noon, naging prayer ko, Lord, dahil hindi iyan ang gusto mo, mula ngayon, kung ano yung gusto mo, yun ang gagawin ko para mapaglingkuran kita. Ngayon po, ako'y nag-a-abroad na. Pero hindi po para sa trabaho, kundi para po mamasyal. Sabi ko po, Lord, noon pangarap ko, malaki ang kita sa abroad, pero hindi po pala ito ang kagustuhan mo. Kaya naalala ko ulit itong verse na ito, sabi ni Jesus, Lord, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Alam niyo ba kapatid, yung buhay mo ngayon, meron mas magandang kalooban ng Diyos sa iyo. May mas mabuting nais ang Panginoon sa buhay natin. Maaaring nagtatamasa ka ngayon ang mga mabubuting bagay sa buhay mo. Okay ka naman eh, no? Parang minsan nga iniisip mo, hindi mo kailangan ng church, hindi mo kailangan sikat, kasi okay naman ang buhay ko eh. Kaya yung iba, ganun po ang naging buhay. Pero dito sa pinakita ng Panginoon sa atin, kahit mahirap, titiisin niya. Basta ang mahalaga sa Kanya, masunod lamang niya at Diyos ang masalamin. Mga kapatid, sana po maging katulad din tayo ng Panginoon. Kahit minsan mahirap ang laban ng buhay, kahit minsan naghihirap ka, nalulungkot ka, nasasaktan ka, pero ang mahalaga sa iyo, kahit anong mangyari sa buhay mo, Panginoon, susunod pa rin ako sa iyo dahil mahal na mahal niyo ako. Pwede ba tayo ngayong umaga ay tumayo, mga kapatid? Sana po tayo mabuhay sa mga bagay na ipinakita ng Panginoon sa atin. Kaya po natin sa umagang ito, nabibigyan ka ng Panginoon ng kapayapaan sa puso mo.
Ilapit mo ngayon ang mga pasanin mo sa Kanya. Tandaan mo na si Jesus ay kapayapaan mo sa iyong buhay. Kapatid, hingi tayo ng tawad kung tayo pinag-proud sa mga accomplishment natin. Hingi tayo ng tawad kung tayo ay nagiging mayabang. Kasi pinakita ng Panginoon kahit na siya ay nasa pinakamataas na kalagayan bilang Diyos, tinanggal niya yun, hinubad niya yun para abutin tayo. Gumagawa siya sa buhay natin at pinakikita that Jesus is so humble. Humihingi kami sa iyo ng tawad, Panginoon, sa aming pagmamataas ng puso, yung pagmamalaki namin sa aming mga sarili, na kahit na may mga bagay kaming nakukuha sa daigdig na ito, wala po kami dapat ipagmalaki, kundi kami ay magpakababa na nagpapasalamat sapagkat lahat ng iyon ay biyaya niyo po sa aming buhay. Kapatid, patuloy mong maglingkod sa Panginoon at maglingkod ka para sa ibang mga tao. Jesus is a great servant. Sana ganun din tayo sa panahon na ito. Manap ka ng mga taong nangangailangan ng Diyos, nangangailangan ng tulong. Maaari bang abutin mo sila? Gagamitin ka ng Panginoon para paglingkuran mo sila. Panginoon, higit po sa lahat, patawarin niyo rin po kami kung kami po ay hindi naging masunurin sa iyo. Patawarin niyo po kami kung kami nanindigan sa sarili naming paniniwala at hindi sa kalooban niyo po. Wala po ngayon, Panginoon, pinapatay namin ang mga desire ng laman sa aming buhay. Kung di mabuhay po sa amin kung ano ang kalooban nyo, kung ano ang gusto nyo sa buhay po namin. Alam mo kapatid, kung sa oras na ito, handa kang sumunod sa Panginoon na kahit ano mangyari sa buhay mo. Pwede ba itaas natin ang ating mga kamay ngayon? Papanalangin ko po kayo. Meron ka bang hangarin na maglingkod sa tao? Meron ka bang hangarin na sumunod sa Diyos? Meron ka bang hangarin na ang buhay mo ay maging kapayapaan sa mundong ito dahil sa Panginoon? Meron ka bang hangarin na ipakita mo sa Diyos isang puso nagpapakumbaba sa Kanyang harapan, isang puso na nagtatapat para sa Kanya? Yes, Lord. Salamat po sa iyo. Pwede ba kausapin mo ngayon ang Panginoon? Dahil ang Diyos ay nagpakita na sa atin ng mga halimbawa. Tulungan natin ang ating mga sarili na itulog ang buhay natin sa Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Habang inaawit po ang awit na ito, gawin po natin isang panalangin ang awit na ito ngayong umaga. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kahit ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig namin tanging dalangin. Kami natapuin, nais mo sa amin ang iyong pagmamahal. Nais mo ngayong umaga, kapatid, ang maranasan mo ang kilos at kapangyarihan ng Diyos. Siya ay gagawa ngayon sa buhay mo. Huwag ka mag-alit-lakan, huwag ka magduda.
Pagtiwalaan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Salamat po sa Panginoon. Sama-sama po nating paniwalaan ang mabuting bagay na darating sa buhay natin dahil mahal ka ng Panginoon. Inabot ka niya, kapatid. Minahal ka niya. Yes, Lord. Yes, Jesus. Isang tao, ilalabas mo sa akin yung kapangyarihan. Sabay-sabay po natin itanghal ang Panginoon sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, sa church nito, sa negosyo mo, kapatid, sa trabaho mo. Let us declare God's faithfulness. Love, yes, Jesus. Sa ulit pagkakataon, hallelujah. Ilalabas mo sa akin yung kapangyarihan. Yes, let your power dwell sa lahat ng mga buhay na narito. Ang kalakasan sumasa iyo ngayon. Binibigay ang Panginoon sa iyo ang pagpapala. Binibigay niya sa iyo ang kapayapaan. Binibigay niya sa iyo ang kababaan. Ang pagsunod ng Espiritu. Hallelujah. Bigyan natin ang pasasalamat ngayon ang Panginoon. Hallelujah. Sige po mga kapatid, hayaan natin mabinig ng Diyos ang pilit natin, ang papuri, pagkakita sa kanyang kabutihan. Yes, we worship you, Jesus. Thank you, God, for your faithfulness, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your love. Thank you for the blessing. Oh, we worship you, Jesus. Come on, church, let us worship the Lord. Oh, we worship you, God. We give you praise, Jesus. Oh, you're so wonderful. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan ngayon sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa aming buhay. We want to thank you, Lord, sa pagmamahal niyo po sa amin. We also want to thank this church, Lord, sapagkat sa lugar na ito, Panginoon,
ay ginamit niyo po ito para kami ay magtulungan, para po kami ay magkaisa, para kami ay umabot pa sa mas maraming mga tao, Panginoon. Salamat sa Espiritu Santo na nagbibigay sa amin ng pagkakaisa, Panginoon. Gusto rin po namin magpasalamat sa pagmamahal ng aming mga leaders, sa pagmamahal ng mga kapatiran, sa kanilang mga tungkol, sa kanilang mga panalangin, sa kanilang pag-abot, sa pagbisita sa aming mga tahanan. Salamat, Lord, na hindi nila nagilimutan ng pagtutulungan ay isang mabuting ministry para po sa church na ito. Lord, we want to bless those in needs. Sige po kapatid, short prayer po sa mga nangangailangan ngayon financially. Pag-pray ko po kayo. Taas niyo po ang inyong mga kamay. Kapatid, hindi kayo pababayaan ng Lord. Sometimes yung hirap talaga mararamdaman mo. Pero kaya nga naghirap si Jesus para yumaman ka. Kailangan mo lang pagtiwalaan ang kayang gawin sa iyo ng Panginoon. Walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya. Nagdideklara kami, Panginoon, ng mga pagpapalang pinansyal sa buhay ng mga kapatid po namin nakataas ang kamay, Panginoon. Lord, maraming mga panahon na dinaya sila, dinaya kami ng kaaway dahil sa paghihirap. Pero ngayon, nalaman po namin na kaya ka naparito sa sandalindigan para abutin kami at pagpalit. Panginoon, salamat po sa buhay po nila. Wala po ngayon, Lord, hayaan niyo po makawala po kami sa gapos ng kahirapan, kundi makalaya po kami dito at kami po ay inyong pagpalain. Salamat po, sinabi niyo yung mga salita, hindi niyo itataboy ang lahat ng lumalapit sa inyo. At sinabi niyo rin, Panginoon, ano man ang aming hingit sa iyong pangalan ay iyong ibibigay upang parangalan ang pangalan ng Ama sa langit, Panginoon. Kaya ngayon, kapatid, make a prayer, sandaling panalangin, humiling ka ngayon sa Panginoon. Lahat ng bagay bibigay niya sa iyo as long as siya ang nagiging kapayapaan sa buhay mo. As long as na sumusunod ka, kapatid. As long as na nagpapakababa ka sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi ka pagpapalain ng Lord. Hindi pwedeng hindi ka paghakalingin ni Lord. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sige po mga kapatid, tas natin ating mga kamay. Lord, ang lahat ng bagay na ito ay tinatanggap po namin na merong pananampalataya sa aming buhay. Salamat for all this blessing. Thank you for your anointing, Father. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang malakas sa Panginoon. Hallelujah.